Alright. So, yeah, welcome dito sa ating call for today. And I know holiday for others and hindi ko lang alam kung katulad ko na hindi naman masyado nararamdaman yung holiday kasi freelance tayo pare-pareho, di ba? Pero for everyone na nandito, welcome dito sa ating session. Kumbaga, this is one of the things na ginagawa natin, and the reason for that is there's a good opportunity for us, lalo na pag natutunan natin yung mga papakita ko sa inyo. So if you're new here, my name is Mark Allen and I'm currently co-scaling 9 agencies and freelancing businesses to multiple 7-figure months. And also at the same time, I am leading hundreds of freelancers and agency owners scale to multiple 6 to 7 figures without burning themselves out. Kasi magkaiba yun, yung magkaroon tayo ng maraming pera and magkaroon tayo ng may pera at the same time hindi tayo burned out. Na-enjoy pa rin natin yung life. So kinukuha natin yung mga lessons from those experiences and putting it here in a YouTube video to hopefully help you scale without burning yourself out then. So again, my name is Mark Allen and welcome sa Ready to Scale. And before I continue, if you're a subscriber, welcome back. And if you're new here, feel free to like and subscribe after ma-watch itong video na to. And if you find this helpful. Okay? Anyway, so as promised, ang intention natin for today is, okay, let me just share my screen. Okay? Yan. Ang intention natin for today is I will show you some insider insights on how we can stay relevant in a world where AI is replacing others. And this is the same data and strategy na ginagamit namin para magkaroon ng real growth sa business. And hindi lang to puro salita lang, but tested by hundreds of freelancers and agencies already thriving kahit na may AI na shift. And the reason why I am doing this, kasi would you agree everyone? Would you agree na sa mga nandito sa call natin is that merong massive change na nangyayari sa world natin today? Yeah? So, agree naman tayo sa mga ganito. And I know it's true because dito sa amin pa lang sa private group na nililid ko, isa sa massive changes is, ayan na, may nararamdaman na ng iba na nawawalan ng client dahil hindi naman to, so hindi ko alam kung gano'n kalaki yung effect na to kasi pinos pa ata as of this recording yung effect ng mga tariff sa US, di ba? But I know pag nagtuloy yung mga ganitong klaseng US tariff, hindi man tayo directly affected. Pero yung mga clients natin could be affected. Na indirectly maapektuhan din tayo. Diba? Lalo na kung mga nasa e-commerce. Sino dito yung mga nagsuserve ng mga e-commerce clients? Yung mga nag-e-commerce, I tell you, pag ito nagtuloy-tuloy, may epekto. Diba? May epekto sa kanila. But that doesn't mean na mawawalan tayo ng client, but more on, iba lang yung hinahanap nila ngayon. Yung hinahanap nila ngayon is yung mga people na kayang silang matulungan kahit na tumataas yung cost of goods ng mga binebenta nila, 'di ba? Yun yung maganda dito eh. And mamaya papakita ko pa kung paano 'yon, 'di ba? Plus, meron ba ditong nakaka-experience na katulad nito? Isa sa napag-usapan namin sa private group na nagkaroon ng discovery call itong person na to, and nagulat siya na yung ino-offer ng client or potential client niya is specifically is yun din yung ginagawa nilang service for their agency, di ba? Alam niyo yun, yung tipong may mga ginagawa tayong services or yung mga freelancing or agency services na ngayon AI na yung nagpo-produce na sila ng AI na kaya ring gawin yung mga yon. And ito I tell you, nung isang araw lang na-target ako ng isang ads. And for those of you who don't know, isa sa service na ginagawa ko for my clients is CMO or Chief Marketing Officer. Familiar ba kayo doon? CMO na role. And nagulat ako, tinarget ako ng isang ads na kailan lang, AI CMO. Diba? AI CMO na kaya nang gumawa ng ads daily, kaya mag-auto-generate ng ads, kaya mag-download ng ads for magkano lang, di ba? Kaya gawin nyo ng autopilot. Ito na yung unti-unti, kung narinig nyo na ba yung term na AI agent? Yan, AI agent, not yet. Pero yung AI agent, ayan, papakita ko in a bit. Pero kanina lang kasi, nagkaroon ako ng access sa isang AI agent, which is called Manus. And yung Manus is, ayan, napasok ako dun sa isang tool na AI agent. And yung context pala is yung AI agent can automate yung mga task
na dati is pina-perform lang ng mga freelancers on a medyo manual labor. Yes, digital, pero mga freelancers ang nagpo-perform. Ngayon, AI agent, AI na yung nagpo-perform. Di ba? Yun na yung changes na nangyayari sa panahon natin ngayon. Now, ito yung mga, syempre, yan, I agree kay Glenn, maraming mga naglalabasan ngayon dahil puro AI na lahat. Maraming mga hype-hype din na nangyayari. And there are two ways kasi to look at it dito sa mga changes na nangyayari ngayon. And that is, una, maging takot tayo, di ba? And the reason bakit takot tayo kasi pwedeng hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari or ma-empower tayo. Kasi para sa mga alam kung ano yung nangyayari ngayon, I tell you guys, this could be some of the most empowering opportunity na pwede nating makuha in today's world. And this presentation is designed for those na gustong ma-empower versus maging takot sa mga nangyayaring changes ngayon. Because by the end of this webinar is you'll get a very practical tool wherein magkakaroon ka ng clarity kahit na ang dami mga nangyayari on the world out there. Tapos mabibuild mo pa rin yung long-term relevance kahit na yung iba is yun nga, nagiging option nila yung AI. Lead from purpose. Kasi alam natin yung ginagawa natin and empower with truth. Kasi I tell you, this is not the first time na nagkaroon tayo ng massive change sa history ng humankind. Diba? Hindi ito yung first time. And merong mga magagandang opportunity pag may mga ganitong changes na nangyayari. Ang tanong is, nasa tamang place ka ba ngayon, guys? Yeah. Gusto mo ba, ikaw ba yung someone na gustong ma-empower? Kasi I tell you, there's really a good opportunity for this. So ngayon, mamaya, i-confirm natin kung talagang empowered nga ba talaga tayo. But for context, sige, para sa mga nandito sa call natin, could you help me like write down kung ano yung mga expectation nyo for this webinar? Can you type sa chat ano yung gusto mo matutunan or yung ina-expect mo matutunan dito sa webinar natin? Kasi ang topic natin is how to stay relevant. Curious lang, in your perspective, ano yung gusto mo matutunan for today's call? Sige nga, pa-type sa chat. No right or wrong answer dito just so we know ano yung mga ina-expect natin. Sige guys, let me know sa chat. Okay, relevant strategy to do even there is AI. Okay, so lagyan natin. Oops. Relevant strategy. Yan. Which tools is best to use? Okay. Yan natin. Tools. Okay. Ano pa? How to deal with the changes. Strategies to be empowered as a video editor. Ayan. Yan. So, yun yung mga pwede natin gawin. How to master AI, not the other way around. Ganda niyan. How to master AI and not the other way around. Yan. Okay, bagong strategy. Ayan. Use AI as an advantage. How to move beyond AI trend. How to leverage AI. Ayan. How to use and take advantage of AI. How to maximize and use AI as a tool. Will data entry specialists be replaced? Okay, yan. Yung mga titignan natin. And clueless po ako, but my end goal is how to achieve stability. All right. Okay, yeah. Gaganda ng mga expectations natin for today's call. Now, for full transparency, I will try to cover as many things as possible dyan sa mga expectations na nilalagay ninyo. But definitely, we'll talk about the following. Okay? Kasi ito yung agenda natin for today. Una is, before pa natin pag-isipan kung ano yung mga strategy para ma-maximize or ma-take advantage yung changes na nangyayari ngayon, is gusto muna nating malaman kung ano ba yung opportunity na nangyayari every time na nagkakaroon ng mga technological changes or mga global economic na shifts. Kasi kung hindi natin naiintindihan yon, parang gamitin mo yung ganitong AI. Tapos pag ginamit mo yung AI, hindi naman natin alam kung bakit natin ginagamit, para saan ba natin ginagamit, wala lang din yun. Di ba? So, yun yung una. Pangalawa is, bakit dahil kahit na maraming mga nare-replace na work dahil ng AI, bakit marami pa rin mga seasoned freelancer na nananalo pa rin hanggang ngayon? In fact, others are still getting highly paid. I tell you, I know, it's true. Kasi sa circle namin, sobrang dami pa rin binabayaran pa rin ng malaki. And hindi to dahil magaling sila sa AI prompts or lagi silang nagko-content or things like that. Okay? May reason yan.
And finally, is pakita ko rin sa inyo yung 3-step formula on how you can stay relevant next week, next month, and all the years to come without burning out or even chasing yung mga trends. Okay? Kasi kanina yung mga nalagay nyo dito, ayan, yung strategy. Yung strategy kung paano ba natin matitake advantage yung mga shift at malalaman natin yun for today. Plus, if ituloy-tuloy nyo lang yung pagiging interactive natin dito sa ating call for today is I will give you in this call, as in this call pa lang, like bibigyan ka namin ng practical tool to figure out your next move and some relevant resources na for free, para ready ka sa changes. Ang tanong lang is, ready ka na ba para pag-usapan natin itong topic about how to stay relevant even in the world of AI for today? So punta tayo ngayon dito sa ating document. Okay? And by the way, itong document na to is I'm planning to give this to you. Yun nga, tuloy-tuloy lang natin yung interaction dito sa call natin, and ito yung mga perks na mga makaka-attend ng live and nag-register nitong webinar. Okay? But basically, ang topic natin for today is how to stay relevant in a world where AI is replacing others. Again, ito nga yung mga based on real data na nangyayari sa mga paligid natin, and hindi lang to about talk but other based siya sa mga hundreds of freelancers and agency owners na nagsascale for today. Okay? Now, so if you're here dahil gusto mong mag-grow yung business na hindi ka nababurn out and sawa ka na, nakakahula kung ano ba talaga yung mga pwede natin gawin, lalo na ngayon ang daming nangyayari sa paligid natin, then pay close attention dito kasi ito na yung important na part. Hindi ito about teaching lang ng, yes, may strategy, of course, yes, may about AI, of course, yes, may about mindset, but ang pinaka-purpose natin dito is gusto natin maintindihan yung change. Paano ba natin gagamitin yung change na to our advantage? And ultimately, connecting the dots to grow our business. Kasi pag nag-connect yan sa isip natin, kahit ano pang AI yung lumabas out there, baka nga mamaya ikaw pa yung gagawa ng AI. Kasi dito sa grupo namin, may mga gumagawa ng AI sa loob ng, yung grupo namin pala is yung R2S or yung Ready to Scale. Merong isang member doon na gumagawa ng AI agent na kumakausap sa mga business owner, na tumutulong sa mga business owner na kumausap sa mga hinahire nilang mga tao. Meaning, merong AI agent na nag-i-interview ng mga hinahire nila. Diba? So, yun yung mga binibuild ng mga ganyan. Pero, kaya lang niya napapagana yun is hindi dahil sa mga AI, kasi kung AI lang at yung mga learnings lang about AI, nandito na yan online. Pero ang difference is, she is able to connect the dots sa isip niya. And the reason why this is important, because the truth is, every few decades, the game changes. May lalabas na bagong technology, dahil sa bagong technology na yon, may bagong behavior nakakalat, and dahil may bagong behavior nakakalat, suddenly yung mga old strategies natin na pwedeng nag-work before is hindi na siya nag-work today. Okay? The sad part is, most people don't realize the shift that is happening until it's too late. Kaya nga happy ako na nandito kayo sa call natin. So okay lang ba? Kasi nagiging proactive tayo. So okay lang ba pa-type sa chat? I-congratulate naman natin yung isa't isa na nandito kasi pwede nyo i-spend yung time nyo sa ibang mga ibang bagay. Pero nandito kayo sa call na to. So congrats guys. Yeah? Congratulations kasi, di ba? Kasi nauuna tayo dito. Nauuna tayo. Yan. Congrats. All right. Yan. So yun yung maganda kasi today hindi ka kasama dun sa mga late, kumbaga. And I'll show you how strategic freelancers, agency owners, and B2B service providers turned each changes or mga shifts na nangyayari out there into leverage so they can stay relevant. Not by grinding harder, but by aligning faster. If you want to grow in this fast-changing world and do it without getting burned out, eto, abangan nyo yung mga shifts na pag-uusapan natin dito. Kasi once you learn how to spot these shifts and what to do about them, now you can navigate the changes. Parang para kang kunyari, nung nakaraan, nag-free diving kami nitong mga grupo na. Tapos, in the beginning, first timer, hindi namin naintindihan kung paano mag-free dive.
Pero nung naintindihan namin kung paano nag-work yung dagat, paano yung buoyancy ng tao, paano yung tamang pag-relax, paano yung tama yung paghinga, ganyan, then nakakapag-free dive. Same goes para sa nangyayari ngayon dito sa Earth natin, di ba? May AI, may shift na nangyayari, pero pag naintindihan natin kung ano yung mga nangyayari during that shift, I tell you, kahit anong business, pwede tayong mag-thrive. And yun yung pag-uusapan natin today. So, it all starts with etong part 1. Okay? So, mag-zoom out lang tayo ng onte. What if the very thing na nagtitreten sa business natin right now? Kasi I saw, and ito, reality naman din talaga, na may mga taong nararamdaman na talaga na pinipili nila yung AI kaysa yung sa service nila, di ba? Pero what if yung threat na yon, AI, automation, saturation is actually our greatest opportunity, di ba? Paano? By recognizing a pattern. Kasi life has patterns. Minsan, pag lahat ng tao is napupunta sa zig, ang gagawin lang natin is mag-zag, di ba? Pag masyado napupunta sa zag, ang goal natin is mag-zig. Di ba? Hanggang zigzag na yan, hanggang magkaroon ng balance. So, magsimula tayo dito sa pattern. Okay? So, ang pattern na gusto nating makita specifically for today is ano yung mga technological shift na nangyari in the past centuries or decades and centuries. Kailan sila nangyari? Sino yung mga nag-take advantage? And paano nila na-take advantage yun? Kasi with that patterns, malalaman natin kung ano yung pwede natin gawin in today's changes na nangyari. Okay? So, paano? Yeah. So, una is, umpisahan natin dito sa unang-unang, marami ng shift na nangyari, pero umpisahan muna natin dito sa, hindi na sobrang malayo. At least something na na-experience pa rin natin na shift. Okay? And that is yung industrial age. Nung industrial age, doon nagsimula yung mga steel, yung mga railroads. Meron ba ditong mga naka-experience ng train? Di ba? MRT, yung mga ganyan, LRT, right? Yung mga monorail, yung mga ganyan, PNR, di ba? Yan, dahil dito sa industrial age, na-experience natin yan. And kung meron kang mga gamit ngayon, like yung bahay na tinitirahan mo na may mga steel or bakal, dahil yun sa industrial age. Di ba? Plus, sino dito yung kanina may nakita akong kumakain ng chicheria, di ba? Chicheria, yung mga ganyan. Kasi may mga factories, yung mga kinakain natin, yung mga gamit natin, galing factories. Industrial age din yan nagsimula. And 1800s, meron ng mga factories and railroads. And yung mga nakatake advantage nun is itong yung Pennsylvania Railroad. Kasi dahil sa kanila, sobrang dumali yung logistics, dumali yung mga transactions kasi mas madali yung travel. And itong taong to, si Cornelius Vanderbilt. Hindi ako mag-go deep sa mga ganitong tao, but etong taong to is isa siya sa mga unang naka-hit ng breakthrough na income. Kasi imagine, 1800s, pero siya yung isa sa unang, nung time nung end of life niya, isa siya sa mga nakahit ng $100 million nung 1800s na dati hindi pa siya naririnig. Kumbaga sa panahon ngayon, para siyang $1 trillion na opportunity. Di ba? So hindi pa yan naririnig. Pero may mga nakaka-take advantage. Paano nila na-take advantage yung shift na yon? Kasi una, they connected markets at scale. Okay, pay close attention dito sa how they took advantage ng mga bagay-bagay. During railroads, industrial age, factory time, they connected markets at scale. And then, they created systems. So, doon nagsimula yung mga schedules and yung mga logistics. Yan, medyo nagkakaroon ng structure. And ito, very important. They earned through ownership, not labor. Okay? Not labor. Pay close attention dyan. Okay? So, yun yung unang shift na nangyari. Second shift na nangyari na medyo naabutan natin ng ngayon, nagagamit natin ngayon, mass production and consumer mobility, automobiles, yung mga kotse, di ba? Nagsimula yung kotse nung early 1900s. Sino dito yung mga merong mga ginugol na dream car for this year or next year para sa business nila? Sige nga, pa-type sa chat, sino dito yung may goal na dream car? Kung ano mang dream car yan, pa-type sa chat. Sige, kung hindi nyo maisip, yung mismong car na inaay nyo for the next 1 to 2 years. Sige nga, pa-type sa chat. Yan. Subaru, GAC Zoom, Jeep,
Yan. Raptor. Yan, oh. Ano pa? Ano pa yung mga kotse, di ba? Patrol. Yan, di ba? Ah, Jimny. Yan. Oh, di ba? Yan. So, etong time na to, dito nagsimula yung shift na yan. So again, pay close attention dito kasi tignan nyo, nagkaroon ng shift pero yung ginagamit pa rin naman natin siya hanggang ngayon, yung kotse. Di ba? So, unahan ko na kayo. Yung freelancers, hindi yan mawawala. Magkakaroon lang ng shift kung paano siya gagamitin moving forward. Okay? So, dito is, sino yung mga nakatake advantage nung shift na to? Siyempre, yan, sila Ford, General Motors, Toyota, just to name a few. Okay? And maganda yung nangyari sa Ford kasi sila yung unang nag-take advantage nitong shift kasi sila yung nag-create ng tinatawag nating assembly line. Yung assembly line is, for those of you who don't know, ito yung mga nilagyan, in a way, pinroductize nila yung processes nila. Naglagay sila ng tao per phase nung pag-build ng sasakyan. Like for example, sa simula, may mga tao para mag-build ng chassis ng sasakyan. And then after noon, may second na tao na magbi-build ng katawan, nung mismong nung mismong body nung sasakyan. And then after noon, merong magpipintura nung sasakyan. After noon, may magkakabit ng gulong ng sasakyan. After noon, may kung ano man, di ba? So yun yung assembly line. Second is they branded products for mass use. Okay? And ito, kaya ako na-excite para sa mga freelancers and agency owners kasi kung dati puro one-on-one lang yung mga kaya nating iserve, eventually kung matutunan natin magamit yung AI, mas may chance na hindi lang one-to-one yung client nating iserve, kundi papunta sa mass na part. Hindi man sobrang mass katulad nito na maramihan talaga, pero at least one-to-many or at least one-to-small group na approach ang nangyayari. Diba? Ano pa? They also created predictable, scalable production. Kasi would you agree, kung merong isang benefit yung AI natin na na-experience ngayon, is pwede tayong mag-create ng mga scalable production or solutions, right? Kasi nga, na-automate yung mga bagay-bagay, yung iba pwede pang magawa nung AI, yung dating natin ginagawa ng ilang linggo, ngayon, ilang araw na lang, right? So, yun yung second na technological shift na nangyari. Diba? So, una is yung mga railroads, factories. Second is yung mga automobiles. Third, ito na. Unti-unti na ito, mga naaabutan na nung iba dito. Mga naaabutan na nung iba dito. Pero, I'm not sure kung naabutan na nung iba dito kasi medyo may edad na pala to. Pero yung radio and TV, yan. Naabutan ko lang yung paggamit pala. Hindi pala yung start netong mga to. But yung broadcast and media, yung radio and TV, nagsimula to nung 1920s, 1960s. And karamihan ng mga nakatake advantage nitong media is ito, yung Radio Corporation, yan, sa US, yung mga broadcasting company, even Coca-Cola. Bakit? Bakit even Coca-Cola? Kasi ito na yung time wherein dahil nagkaroon na ng media, meron ng attention. Nung dumami yung attention, dito na nagsimulang i-monetize yung attention na yon through content and ads. Okay? Yung mga, meron ba dito mga media buyer na yun yung service or nag-a-ads for clients or nagko-content, yung SMM, di ba? Nakita ko kanina may mga nagko-content for clients. Dito nagsimula yung opportunity na yon. Nagkaroon ng need or demand for attention, and dahil dumami yung attention, nagkaroon ng another need, which is i-monetize yung attention na yon. And that is, nangyari siya through content and ads. So dahil doon, yun, nag-build ng trust. They took advantage by building trust through repeated exposure. Ito na yung everyday, lagi nagpo-produce ng palabas, nagpo-produce ng yung show sa radio, and so on and so forth. Plus, unti-unti is, meron na during that time, yung mga experts and mga nagli-lead, nasa scale nila yung business nila through recorded content. Ito na yung nagbebenta na sila ng mga tapes, di ba? Yung mga, alam niyo yung tape na nilalagay niyo sa pencil or ballpen, tapos iniikot-ikot niyo para mag-rewind, di ba? And so, yung mga ganong klaseng cassette tape, yan yung mga during that time. And again, these are the shifts na nangyari, and pay close attention dito sa content naman, at least for this particular
shift na nangyari. Okay? Now, bakit ko pinapacheck yan? Kasi ngayon, papunta na tayo dito sa, ito, sure na ako, naabutan na natin lahat to. Yan. And that is digital platforms, internets, and computers, which is nagsimula noong mga 1990s to 2000s, ganyan. And yung mga nakatake advantage, of course, yung Microsoft, Amazon, Google, Tim Ferriss, and dito nagsimula yung mga freelancers and solo operators. Okay? Tim Ferriss, may familiar kay Tim Ferriss? Alam niyo yung book niya? Or nabasa niyo ba yung book niya? Yan. Di ba? Yan. Di ba? So yung book niya is yung 4-hour work week. Diba? And doon talaga nagsimula yung parang, uy, pwede palang kumita kahit online lang, di ba? Pwede palang mag-automate kahit online lang, pwede palang makabuild ng business na kahit na kahit na hindi ako nababurn out kasi lifestyle business pa rin siya, right? So, paano nila na-take advantage yun? Na-take advantage nila yon by selling software na, information or digital products, and nag-build na ng system that scale kasi hindi na kailangan ng time, di ba? And they created customer ecosystem, hindi na lang one time, kundi repeat business na yung nangyayari. And yung digital labor becomes more accessible. Okay? Becomes more accessible. Now, isa pa sa gusto kong makita yung pattern dito is that isa pa sa pattern is kung tignan nyo, yung unang shift, it took a century before nagkaroon ng another shift. From there, it took mga half a century na lang before nagkaroon ng another shift. From there, decades na lang ang nangyari before another shift. And ngayon, which is kung nasan tayo today, talagang ilang years na lang yung pagitan, di ba? Decade, 10 years, ganyan. Maybe in the future, 5, 7 years, may yung mga shift mararamdaman na natin. Kasi today, nandito tayo sa social media and AI na era. Okay? It's all about ang daming community, ang daming creators, ang daming automation na nangyari. And ang mga nakatake advantage noon, syempre si Meta, si Kylie Jenner, ganyan. Oh yeah. In a way, separate to, pero kumbaga, sinimplify lang natin to in this decade. Kasi nauna lang yung social media, pero within this, 2 decades, dumating na agad si AI. Kasi for full, kung gusto nyo ng real context yung AI, medyo matagal na yung AI eh. Ngayon lang siya naging sikat. Okay? Dati pa, nagbibuild na ng AI. Ngayon lang, yung mga learning, may mga AI learning, dati na may ganyan. Ngayon pa lang siya nagiging sikat. Pero yung mga nakaka-take advantage is, yan, si Meta, Kylie Jenner, Mr. Beast, mga modern coaches and creators, plus ito rin yung time na dumami yung mga freelancers and agency owners. Sino dito yung pumasok sa freelancing or agency 2010 and beyond? So papunta na tayo dun sa part na yon. And the way they took advantage of that shift is monetize nila yung trust. Again, ang keyword dito is yung trust, and nag-build na ng personal brands. Okay? Plus, they use automation and AI to scale without burning out them. Di ba? So ngayon, with this technological shift na nangyari, two patterns emerged. At least yung dalawa yung gusto kong i-highlight. Maraming mga patterns pero yung dalawa yung gusto kong i-highlight dito. And that is number 1. Kung hindi nyo pa napansin, pero yung isang pattern is that yung shift pagdating sa power, kung sino yung may power, nag-shift na from corporations, big corporations, to smaller group, to individuals. Di ba? Kung napansin nyo, ito, ang lalaking company talaga to. Yan, Ford, GM, Toyota. Tapos eventually, nagkakaroon ng mga onting shift, yung mga Microsoft, Google, Tim Ferriss, mga small group. Ito ngayon, pangalan na ng tao, yung mga nag-level up, di ba? Kasi napupunta na yung power doon sa mga individuals. Second is, those who succeed are those who use the technology, not the other way around. Di ba? Kaya happy ako nung sinabi nung iba na yung expectation is, paano magagamit yung AI, not the other way around, di ba? And this is important because as you can see, tayong mga freelancers and agency owners, nag-start tayo sa shift 4, at least dito sa context natin. Again, if gusto nating itong mas laliman pa, pwede nating laliman, pero hindi naman yun yung point nitong call natin ngayon. Ang point lang is makita nyo yung shifts na nangyari. So, nagsimula siya nung shift 4. And then, ngayon, is nandito tayo sa shift, sa 5th shift, based sa context natin, which is social media and AI na nga. Diba? But now, ito yung challenge. We are entering a fork in the road. Kasi dito, again,
Yung pattern dito is from corporations to smaller groups to individuals. Individuals tayo, di ba? And then yung mga nagsasucceed is yung ginagamit yung technology. And sino yung gusto natin gumamit ng technology? Tayo. Hindi yung tayo yung gagamitin ng technology. So yung fork na nangyayari ngayon is either mag-evolve tayo into what we call a sovereign leader or you risk becoming another replaceable service provider. Yun yung nangyayari. Okay? Because if you look at it, people who take advantage during this area are those who are using AI to scale, sabi nga natin kanina. Pero ang tanong is paano tayo magiging tao or magiging freelancer or agency owner na kayang magamit yon at hindi tayo yung nagagamit niyan. And dun papasok ngayon yung sovereign leadership. Okay? Pero so far, make sense ba na would you agree na nandun tayo ngayon sa may shift na nangyari? And dahil may shift, tama ba na meron way para ma-take advantage? Hindi pa lang natin na pag-uusapan, mamaya pag-uusapan natin. But would you agree na merong mga nagkaka-take advantage ng mga shift na yon? Now, punta tayo ngayon dito sa part 2. Okay? Which is becoming the person na sovereign leader. And yung shift na gusto nating mangyari as a freelancer and agency owner is that mag-shift tayo from becoming an overworked achiever to a sovereign leader. Sino dito? Yung mga naka-experience na dumami yung clients or dumadami yung work, minsan dumadami pa yung oras na nag-work, lumalagpas na ng 8 hours, yung iba 10, 12, 14 hours na, di ba? Yes, may kita, yes, kumikita online pero pagod na. Di ba? Wala namang masama doon. Nagkataon lang na dumaan tayo kasi sa ganyang shift eh. Right? Relate, di ba? Yan. So, yun muna yung pag-usapan natin saglit. Okay? So ito yung real shift na nangyayari beneath the surface. Kasi kanina pinakita ko yung high level na shift na nangyayari, pero on a deeper level, yung totoong shift na nangyayari ngayon is ang labanan is hindi na about skills lang. Kasi yung AI may skills na yan. Okay? Ngayon, ang labanan ngayon is all about how you think, how you lead, how you create leverage. Di ba? Because the reason some freelancer and agencies are still winning in this AI-driven world is not because they are working harder, but because they shift yung identity nila. Yung kung paano sila mag-operate dati na ang iniisip lang is okay, freelancing, di ba? So may anong kailangan nyo pagawa sa akin, gagawin ko. Sabihin nyo lang ako kung ano yung kailangan gawin. Sa panahon ngayon, medyo unti-unting nagle-less na yung relevancy noon. Bakit? Kasi unti-unti na siyang nasi-shift na yung AI na yung gumagawa ng ganon. Yung mga tao ngayon na nagle-level up at yung mga magle-level up pa is hindi na lang sila operators, kundi nagiging sovereign leader na sila. So, ano ba ibig sabihin ng sovereign leadership na yan? So, i-define natin saglit. Okay? So, sovereign. When it comes to sovereign, ito yung mga taong they own their time, their power, their direction. Hindi sila takot mag-pause. Alam nila na kailangan minsan maging strategic. Part ng growth yon. And yung leaders, ito naman yung mga, syempre, tao na hindi lang sila basta tao na may control, kundi they create environment wherein results happen with or without them. Okay? Yun yung very important na kailangan nating maintindihan. Sovereign is they own their time, they own their power, they own their direction. Leader is hindi lang sila basta controlling, kundi they create environment where results happen with or without them. Okay? So yun yung gusto nating ma-experience as we move forward. Medyo may shift tayong gagawin dito kasi kung labor at labor lang, hindi na uubra yan sa panahon ngayon. Ang tanong is, would you be open that I share with you kung ano yung mga pwede nating magawa to be a sovereign leader? Kasi ito yung kailangan para ma-apply natin yung strategy na gagawin natin mamaya. So pakita ko ano yung itsura ng sovereign leadership. Okay? So for context, magkaroon tayo ng side-by-side na comparison kung ano ba yung itsura ng overworked na achiever at pag napupunta na tayo sa sovereign leadership. Kasi ito yung iiwasan na natin, aalisan natin, gusto nating mapunta dito sa sovereign leadership. So una is yung mga
overworked na achiever na katulad ko before. Kasi for full context, dumating ako sa point, 2017, nag-work ako ng 20 hours ng ilang araw. Tapos after ko nag-work ng 20 hours ilang araw, eventually, nasira yung katawan, di ba? Tapos after nun, nung nasira katawan, hindi lang 1 week hindi nakapag-work, kundi 3 months na hindi ako naging productive. Kasi puro work lang ako ng work. Hindi ko na naiisip kung ano yung mga dapat iba pang ginagawa ko. Di ba? So dahil doon, na burnout ako, naubos ako. And then hindi lang yun nahinto doon. Kasi noong mga 2022, dumating naman ako sa point na hindi man 20 hours per day yung work, pero pagkagising, work na agad yung iniisip. And then, before matulog, work pa rin yung iniisip. Tapos sa panaginip, ano tingin nyo naiisip ko sa panaginip? Di ba? Work pa rin. Di ba? So, dumating ako sa ganung point kasi always working, always labor, always effort. Di ba? Ganun yung nangyayari sa akin and kumbaga during that time, yun yung opportunity, so might as well grab it. Kasi may opportunity talaga sa labor dati, lalo na digital labor. Kaya nga nagkaroon ng freelancers tsaka agency owners eh. Kasi digital labor tayo. Pero sa panahon ngayon, hindi na siya uubra. Kasi nga, may labor na pwedeng gumawa. So, ang goal is mapunta tayo dito sa kabilang side wherein we start thinking clearly. We want to act intentionally. And paano tayo makakapag-isip ng malinaw kung wala tayong pahinga? Tama? Diba? So, yun yung una. Second is, ito pa yung isang difference. Kung dati, kaya tayo overworked kasi ang iniisip lang natin is client work lang. Ano kailangan ni client? Ano kailangan ni client? Ano kailangan ni client? Yung strategy, mamaya na yan. Kung ano kailangan ni client, yun lang yung gagawin natin. Pero kung gusto nating mag-succeed ngayon and moving forward, kailangan alam natin kung saan natin gustong pumunta. Strategy always. And then from there, doon natin tulungan yung mga clients natin based sa direction na gusto nating puntahan. Di ba? Kasi kung puro client work lang, eventually, yes, pwedeng binabayaran tayo, pwedeng kumikita tayo ngayon. Pero kaya ko to pinapakita kasi kung magsistick tayo sa dating gawin natin, eventually, baka dahil utos-utos lang naman tayo, tapos premium pa yung sinisingil natin, pag nakakita ng mas affordable na option si client, I tell you, isa sa unang aalisan ng work is yung malaking gastos. Di ba? Yung malaking expense, kung baga. So, unti-unti, i-shift natin to guys. Ano pa? Kung may agency ka naman, kung agency na tayo is pwedeng before, katulad ko, kumbaga dati, talagang lahat ng mga steps gusto kong bantayan. Ganun yung ugali. Kung mas-stress lang ako pag babantayan ko sila, ayoko na lang mag-team, di ba? Parang ganun yung nangyayari. But ngayon is, yes, very useful pa rin na may team tayo. But it's not about micromanaging na. It's all about empowerment. Diba? Empowering yung system na binibuild natin. And then meron tayong mga team na gumagamit ng systems na yon. Kasi lalo na, narinig nyo na ba yung balita sa internet wherein sabi daw nung may-ari ng OpenAI na maybe in the future pwedeng magkaroon ng isang $1 man $1 billion na company. Tama ba? May mga na-experience ba kayong gano'n? Ay, may narinig nyo na ba na gano'n? Paano mangyari yon? Kasi dito, sa system. Diba? Hindi na dahil hindi na dahil mina-micromanage yung mga tao, kundi ini-empower yung system. Alright? And then, ayan, ano pa? Meron ba ditong may kakilalang ganito? Ang daming pera, pero walang oras. Yan, di ba? I know, it's true. Kasi may parang doktor, di ba? Yeah. Ganun yung mga na-experience natin before. Tung ngayon na kumikita and may space na. Okay? May time na. May freedom na. And pwedeng-pwede talaga siya. Ano pa? So, ito yung mga itutuloy-tuloy na natin yung mga ibang identity. Okay? Ito, fear of letting go of control. Meron ba ditong nag-iisip namang mag-hire, pero natatakot kung kaya pa bang, pag nag-hire ako, quality pa rin ba yung magagawa ng hinire ko? Meron bang ganon? Diba? Yeah? Meron ba? O wala naman dito sa grupo natin ngayon. Yeah. Right? Meron ba dito naiisip na pag nag-hire, instead na mabawasan yung work, nadodoble yung trabaho? Yeah? Diba? Ganyan. Yun yung isa sa, yan, di ba?
Yun yung isa sa challenge eh. So, kung sovereign leader tayo, ideally, nakaka-build tayo ng trust kasi may systems and leadership na nangyari. Di ba? So, yun nga. Kaya hirap maghanap ng client kasi ang hirap mag-let go, ang hirap mag-delegate. So, yun yung mga gusto nating maintindihan. Ano pa? Okay? So, ito, naging sakit ko to before. Yes po. Di ba? Saying yes sa mga opportunity, saying yes kahit sa mga tao, saying yes sa mga nasa paligid, aka people pleasing, ganyan. Kasi feeling ko, baka may mawala sa akin pag nag-no ako. Di ba? Versus, yung mga sovereign leaders is they are people who say no just to stay powerful, not because of ayaw nila nung mga kausap nila, but because alam nila yung boundaries nila. Right? Ganun yung mga sovereign leaders. Right? Kasi kaya tayo napapagod minsan kasi yes tayo ng yes sa mga bagay-bagay tapos hindi naman na pala align sa atin. Pagod tayo, naubos yung time natin, naubos yung energy natin para lang sa magkanong pera. Di ba? So yun yung challenge. And ito pa, isa sa naging sakit ko before. And that is, dati, feeling ko may progress lang pag na-feel ko yung pagod. Yeah. Meron ba ditong ganun? Na pag na-feel nila na nag-work sila, yung tipong medyo napagod sila, kaka-computer, kakagawa ng client work. Ay, ang productive ng araw. Kasi ang dami kong nagawa. Di ba? Versus, sa panahon ngayon, it's not about pagod anymore. It's about structure and clarity. Yun yung gusto nating mangyari ngayon pag gusto natin maging sovereign leader. And then ito, ayan, yung iba sa mga nasa circle natin, follow ng trend versus alam nila kung ano yung ginagawa nila, 'di ba? Alam nila yung inner truth, alam nila yung strategic timing, ganyan. And finally, is karamihan sa atin before is binibuild natin yung business natin just to survive, 'di ba? And kung survival lagi yung goal natin, yes, makukuha natin yung survival palagi. Lagi tayong mapupunta sa place na parang lagi tayong surviving lagi. Di ba? To the point na, minsan kasi ito, side note na lang. Minsan, nandun, whether we believe it or not, there's power talaga sa mga thoughts and sa mga words na lumalabas sa bibig natin. Okay? To the point na nagiging self-fulfilling prophecy na siya. Na pag pag lumalabas sa thoughts and bibig natin is lagi na lang mahirap, lagi na lang parang gusto ko mag-survive, ang ending is magkakaroon ng mga nangyayari sa life natin para mag-survive tayo. Pag medyo gumaang-gaang yung life, I tell you, kakasabi natin na ang hirap ng buhay, kahit mukhang okay naman, pupunta tayo sa place wherein may magagawa tayo para mabalik sa survival mode. And yun yung gusto nating i-catch, guys. Yun yung gusto nating i-catch. Ang goal is kung napupunta na tayo sa sovereign leadership is ang mga binibuild nating mga bagay sa business natin is all about leading. It's all about thriving. Kasi this is the best time ever wherein pwede tayong kumita ng 6-figure, multiple 6-figure. Pag 7-figure, I'm not sure kung kaya na ba. Pero 6 figures na hindi tayo ubos. Na meron pa rin tayong time with our family. Na meron pa rin tayong time matulog. To the point na nung last free dive namin, may nakausap ako na isang business owner din, agency siya, na ngayon lumalaki na yung team niya. Dati, 4 lang sila. Ngayon, parang 8 or 9 na yung naging part ng team. And then, nung kinumusta ko siya, ano yung nangyari sa business niya? Sabi niya sa akin, Coach, wala akong ginagawa eh. Puro tulog lang ako eh. Di ba? Puro tulog lang daw. Pero tinanong ko, magkano na ba yung kinikita mo sa business ngayon? Sabi niya, na-hit na niya daw yung $15,000 per month. And ang next target niya is 20K. Di ba? 20K. Pero tulog pa rin siya ng tulog ngayon. Di ba? Tulog pa rin siya ng tulog ngayon. Bakit? Kasi napupunta siya sa kabilang side na sovereign leadership. Kasi pwede talaga. This is why some are scaling even faster in the AI era. Because when everyone else is panicking, sovereign leaders are clear, calm, and ready. Okay? So ngayon, isa sa practice na ginagawa namin, tanong ko, okay lang ba sa inyo na turuan ko kayo
ng isang practice na ginagawa namin nung mga personal na nililid ko para mas maging mapunta dun sa sovereign leader na path. Sobrang simple lang to. Gagawin natin to ng mga 1 minute dito sa call natin. Okay? Then, I want you guys to at least pay close attention muna dito sa moment na to. And then, straight up, upo ng maayos. Yan. And then, relax your body. Yan. Relax your shoulders. And meron kasi kami tinatawag dito sa R2S na grounding na tinatawag. Simple breathing exercise lang siya wherein hindi naman natin kailangan na wala tayong ginagawa ng matagal eh. Ang kailangan lang natin is meron tayong tool na pwede natin gawin every moment just in case nasa-stress na tayo or napupunta tayo sa survival mode. And one of those is yung tinatawag namin grounding. And yung grounding is breathing exercise lang siya wherein magte-take tayo ng deep breath in na sobrang todo. And then sa dulo nun is hihinga pa, mag-i-inhale pa ulit tayo. Okay? Ang tawag namin dun is yung short na part. Okay? Deep breath in and then short and then slowly exhale. And then usually ginagawa namin yun ng 3 to 5 times kasi based on studies, pag nagawa natin siya ng 5 times, yung stress level mo bababa ng 50-100% dahil lang huminga tayo ng maayos. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa inyo guys, gusto nyo bang i-practice natin yon quickly dito para lang ma-feel nyo kung ano yung feeling ng sovereign leadership. Tapos gawin natin, tapos maging ready kayo sa mga strategy na ipapakita ko kanina. Okay? So for everyone, okay, if you feel safe, relax your shoulders, relax your body, and close your eyes. As we take a deep breath in, inhale, short, slowly exhale. Deep breath in, inhale, short, slowly exhale. Deep breath in, inhale, short, slowly exhale. Last 2, deep breath in, inhale, short, and slowly exhale. And for the last time, deep breath in, inhale, short, and slowly exhale. And let's get back to our normal breathing. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Last one, inhale and exhale. And slowly open your eyes and be in the present. Right? Na-feel niyo yung calmness? Di ba? Na-feel niyo yung mas naging present tayo for today, guys? And I tell you, mamaya, pag pinakita ko yung mga strategy, baka mas may mag-connect na sa isip nyo about sa mga plano natin gawin for this session. So thank you very much sa mga nakisali dito sa ating practice. Palakpakan naman natin yung mga nakisali. Thank you guys. So ayan. So balik tayo dito sa ating slide. Kasi yung dito na papasok na very important na gumagana yung utak natin ngayon. Kasi ang bilis na nung labor, ang bilis na nung execution with the help of AI, syempre. Yan, 'di ba? So thank you very much. Kasi kung medyo nakalma naman na kayo for today, ayan na. This is it. So ngayon, unti-untiin na nating puntahan. How can you win and stay relevant in the world of AI? Okay? Yes, may mga onting tools akong babanggitin dito kung ano yung mga pwede nating gamitin. Maybe in the future, share ko pa kung ano yung mga gagawin nating ginagamit na proven na ginagamit, hindi yung mga hype-hype lang, kundi talagang nagagamit siya practically para mas ma-leverage natin yung mga ganon. Pero before that, kailangan muna nating maintindihan ano yung difference natin sa AI. Okay? Because here's the reality. Clients are realizing more than ever na nagkakaroon na ng decent output. Ito na yung mga tools na ibang ginagamit. With the tools like ChatGPT, Jasper, Midjourney, Runway, may ano pa, can you type sa chat ano pa yung mga ibang ginagamit yung mga AI, ganyan. DALL-E, di ba? Yung iba sa mga sa image, ganyan, Gemini, Claude, and ano pa, meron pa ba kayong mga ibang ginagamit? Yung
Perplexity, yan, DeepSeek, di ba? So madami mga AI talaga na lumalabas ngayon. And would you agree na yung iba, maganda naman yung nagiging output? Tama? Maganda yung nagiging output. Kasi yung ChatGPT, sobrang ganda na nung output na yun ngayon versus nung last year. Tapos sobrang ganda na niya versus nung first time na introduce sa akin yung ChatGPT noong 2022 kasi nung naging right-hand man ako ng isang $25 million per year na business owner, talagang tinutulak na nila kami na mag-ChatGPT or mag-AI noon pa lang. 'Di ba? Kaya medyo aware ako dito sa mga AI shift. Pero ibang-iba na ngayon, guys. Ang ganda na ng nagiging output. So, ngayon, nakukuha na ng client yung output na yun at a fraction of the cost. So, if your service is just execution, writing, editing, designing, di ba? Then now, hindi na co-freelancer yung kakompetensya natin. Bot na. Ang malupit doon, yung bot na yon hindi natutulog. Hindi siya nagkakaroon ng eye bags. Hindi siya masyadong hindi siya man nababadtrip pag kulang sa tulog or pagpuyat, di ba? Ganun yung nangyayari, di ba? Tapos, ang malupit pa doon, hindi sila nagcha-charge ng hourly. Hindi sila nagcha-charge ng monthly na premium, di ba? And kadalasan hindi sila nakakamiss ng deadline. Instant, almost an instant na bibigay nila yung result. This is why it's more important now than ever na ma-embrace natin yung sovereign leadership as soon as possible, guys. Kaya nga pinromote pa namin tong event na to kasi hindi lang para, alam mo yun, para makapagturo lang, kundi as much as possible, may masama tayo dito sa ganitong direction. Kasi hindi naman lahat is nakikita yung ganitong opportunity. So, ngayon, paano tayo mapupunta sa sovereign leadership is by understanding and realizing kung ano yung mga problems na hindi kayang ma-solve ng AI. Yun yung labanan. Hindi na tanong kung mas magaling ako magsulat or mas magaling ako mag-edit sa AI. Wala nang ganong tanong sa panahon ngayon. Ang tanong na ngayon is ano yung hindi kayang gawin ng AI. Doon tayo makipaglaban. Di ba? Doon tayo makipaglaban. So let's put them head to head. Sino magwawagi or sino ang or paano natin ma-work together? Yung AI versus tayong mga sovereign leaders. Okay? So yun yung labanan natin. So una is AI. Ang bilis ng output ng AI. Kayang-kayang gawin ng AI kung lalabanan natin yan sa bilis ng output, yari tayo dyan. But what AI cannot do is to discern kung ano yung mga output na kailangang gawin. Tama? To discern what matters para, for example, kanina may mga nakita ko okay lang ba pa-type sa chat nga ulit kung ano yung mga service na ginagawa nyo for clients? Kasi para makita natin kung ano yung what matters para sa service na yan. Yeah? So, EA, okay, so more on time, yung sinosolve natin problem. Ano pa? Website development, okay. So marketing, customer service, retention, okay. Pag-automation, at least more on yung effectivity niyan. YouTube ads, so kukuha tayo ng attention, marketing, and emails, okay. SMM, marketing din. Awards production, so more on retention, yung sinosolve natin problem. Email marketing, so more on connection sa leads, yun yung sinosolve nating problem. Amazon marketing, so ito yung mga more on, so sales pa rin, marketing and sales pa rin, and operations VA services, ito yung tipong paano yung isa logistics to, kasi Amazon, ito architectural and interior design na service, so at least yung kung ano yung sinosolve natin is magawa yung bahay na gusto or yung design na gusto nung bahay or infrastructure na gusto ng client. Funnels, more on marketing, bookkeeping, at least makapag-decide kung saan natin i-allot yung money, di ba? Or resources. Video editing, repurposing ng video, okay. At least paano makakuha ng mga attention pa rin, marketing. 3D visualization, so more on paano natin ma-express yung isang product na hindi pa tangible, di ba? Or at least na without picturing na, doing pictures, okay. OBM, CRM, billing and coding. Yan. So yung mga yan, may mga may mga problem yan na sinosolve. So ngayon, ang goal natin is like for example, 3D visualization. Siyempre 3D medyo digital na rin yan. Ang trabaho na natin dito is more on lalo na kung 3D na pag more on usability ng isang product. Ang trabaho na dito is paano natin make sure na ang nabibuild natin is something na
practical, something na magagamit ng tao. And ito, mga sample lang to, mga top of mind lang na naiisip ko about what matters most. Okay? For example, video editing. So kung video editing na output lang, na ngayon medyo may chance pa tayo na labor to kasi yung ibang video editing na output ng mga CapCut or iba pang mga tool, hindi pa rin ganun kalinis, di ba? So sa atin is, para sa mga video editors, at least alam nila kung ano yung talagang nakakakuha ng attention, di ba? May feel sa ganun. Alam nila kung ano yung mga nakakapag-hold ng attention. Hindi kasi pwedeng makuha lang yung attention. Importante is ma-hold yung attention, di ba? Yun yung mga what matters most. Right? So, yun pa lang yung isang example. So, mamaya, mag-go deep tayo dyan kasi ito pa yung next na kayang gawin ng AI. Kayang gawin ng AI na mag-follow ng instruction and prompts. Tama? Mabilis lang to. Pag may instruction, malinaw yung instruction, panalong panalo. Pero ang hindi kayang gawin ng AI is yung mga strategic decision in real time. Meaning, kung kunyari mag-uutos na tayo or may gagawin na tayo ngayon pagdating sa big picture na decision para sa business, pwede nating i-brainstorm si ChatGPT or kung ano man yung ginagamit nyo. Pero at the end of the day, sino yung magme-make ng decision? Sino yung magme-make ng decision? Pa-type sa chat. Sino yung magme-make ng decision? Tayo pa rin. Ako pa rin. Di ba? Tayo pa rin. So ideally, kung paano mag-decide, yan yung gusto nyong practicein. Yan yung gusto mong pag-aralan. Paano mag-decide na in real time, di ba? Lalo na mag-decide ng mabilis kasi ang bilis na ng output ngayon. Ano pa? Automate ng copy, content, and systems. Kaya ng AI yan. Pero hindi kaya ng AI is mag-create ng vision and direction beyond the noise. Kasi kung merong one thing na medyo challenging ngayon is that anyone na nagdi-digital ngayon, na nag-AI ngayon, or nag-social media ngayon, lahat na lang content creator. Di ba? Kahit nga minsan nanay, tatay natin, pinsan natin, lolo, or tito-tita, nagko-content creator na ngayon. Di ba? So there are so many content na nangyayari out there. Pero, ang tanong is, paano tayo makakapag, push through the noise? Ayan, hindi kaya ng AI yan. Di ba? Hindi kaya ng AI. Zoom back creator, di ba? Ano pa? Kaya ng AI mag-process ng mga data, mag-analyze ng data, and ito, magandang leverage talaga to. If there's one thing na gamit ko yung AI, ito, pag-process and analyze ng massive data. Instead na lahat pa titignan ko, ito, papaaral ko lang kay ChatGPT, okay na okay. Pero ito yung hindi kayang gawin ng ChatGPT. Yung ma-feel, yung timing, yung energy, and yung mga unspoken signals ng mga tao sa paligid tsaka yung market na sinaserve. Hindi kayang gawin ng ChatGPT yan. Hindi kayang gawin ng AI yan. Wala namang emotion yung AI. Di ba? Although minsan, may mga kakilala ko na parang nagiging therapist na nila yung AI. Meron bang ganyan, di ba? Nagiging therapist na nila si ChatGPT. Yan. Parang minsan, mas naiintindihan pa sila ni ChatGPT kaysa nung totoong tao, right? Pero in reality, yung feeling, yung mga instinct natin, hindi magagawa ng ChatGPT yan. And finally, is ngayon, kaya nang ma-replicate ng AI yung mga voices and formats. Meron ba dito nakakita na na-target na nung ads, tapos AI yung nagsasalita sa ads? Like, may video ng tao, tapos yung buka ng bibig hindi pa ganun kaganda kasi AI sila. Di ba? Meron bang ganun? Meron ba? Yeah? Ang dami ng ganun, right? Ang dami ng ganun. So, ganun yung mga nangyari ngayon. But, tingin nyo, yung mga ganung klaseng ads, at least for me, dun pa lang medyo napuputol na agad yung trust sa akin. Oh, di ba? Di ba? Napuputol na agad yung trust kasi nakita ko, AI, di ba? Parang scammy yung dating. Ang creepy nung dating, and that's one thing na hindi kayang i-replicate pa ng AI sa ngayon. Di ba? So, yeah, lahat na lang tuloy ngayon pinagdududahan ko. Yeah. So nangyari, lahat na lang ngayon pinagdududahan natin. Kaya it's more important now than ever na maging katiwa-tiwala tayo and mapakita natin sa mga clients na katiwa-tiwala tayo. Right? So, yun, basically, ito yung mga hindi kayang gawin ng AI, ito yung mga kayang gawin ng AI.
Plus, may bonus lang ako na dinagdag dito is AI can learn from history. But tayo, human beings, lalo na pag sovereign leaders, we can break from history and create something na hindi pa nagagawa. Yun yung pwede natin gawin ngayon. Kasi we are going to a place wherein wala pa namang freelancers na nag-thrive in a place na sobrang lakas na ng AI. Ngayon pa lang. Tayo pa lang yung gagawa nun. Di ba? Tayo pa lang yung gagawa nun. Ang tanong is, game ka ba? Game ka ba na maging isa ka doon sa mga AI na AI, sorry, hindi ka AI, pero sa mga freelancers and agency owners na magbe-break ng history kasi we will build something na magsasucceed pa rin yung business natin kahit na ang daming AI out there. Game ka ba doon? Game? Kasi kung game pa rin naman kayo. Now, just in case, bigyan ko na kayo ng some tool. Okay? Just in case may makausap ka na, bakit i-hire kita kaysa AI? Kung magkaroon ka lang ng conviction na sabihin na tong template na to, na okay, that's a great question. But the way I see it is, yes, AI can generate outputs, but I can help you decide what actually matters. Yes, AI can follow commands, but I can bring strategic thinking, timing, and trust na hindi kayang gawin ng AI. If you're looking for someone na press button lang, labor lang, execution yan, okay, sige, AI. But if you're looking to build something that actually moves people, that actually aligns with vision, that actually scales with purpose, then doon ako papasok. Diba? Gusto nyo ba ng ganong conviction? Right? Para pag may kausap kayo, kasi ito na yung labanan. Ko-compare na tayo talaga sa AI. Pero kung may conviction tayo na wala, sige, kayang gawin ng AI yung iba, pero ito akin to, guys. Akin to. Strategic thinking, akin to. Timing, akin to. 'Di ba? Ang malupit nga ngayon kasi AI, tas may malakas ka sa timing. Okay, nafe-feel ko ito na yung tamang time na i-launch ito. Gawa na agad sa AI, launch na agad natin. Boom! Happy si client pag nagawa mo yon, 'di ba? Kasi may timing na, 'di ba? So, yun. Ito yung isa sa gift ko sa inyo guys. Yan. And by the way, gusto niyo bang makuha itong document na to later? Kasi mamaya papakita ko kung paano niyo pwedeng makuha tong document na to. Yan. Kung gusto niyo lang naman, enge. Yes. Para may mga record kayo ng mga notes natin dito. Yan. All right. Thank you very much. Okay. So, unti-unti, nagiging sovereign leader tayo kasi hindi na tayo nakikipag-compete sa AI na magaling siya. Nakiki-work with tayo sa AI by becoming the leader na kayang gamitin yung AI. And by the way, side note, ito, ang pinakita ko sa inyo kanina is pang client lang. Pero hindi ko pa nasabi sa inyo na pwede nyo itong gamitin sa sarili nyong business. Diba? Gamitin nyo rin yung AI for faster output. Pero ikaw ang magdi-discern kung ano yung importante. Yes, gamitin mo pa rin yung AI para mabilis mag-follow ng instruction at prompt. Pero ikaw pa rin magdi-decide real time. As in, eto na yung gagawin natin. Diba? Yes, pwede ka pa rin gamitin yung AI sa content, sa copy, and so on, so forth. Pero ikaw pa rin magbibigay ng direction. Yes, kaya ni AI mag-process, mag-analyze ng data, pero ikaw pa rin mag-feel nung mga makikipag-usap sa mga client, if you feel yung energy and, i-close sila dahil na-feel mo yung energy nila. Diba? And yes, pwedeng i-replicate ng AI yung voice mo, pero maging trustworthy tayo as a leader ng business natin. Okay? Kasi pag nagawa natin yon, then ready na tayo sa next level natin. Okay? So, papunta na tayo sa mga exciting na part. So, now that it makes sense, here's the thing. At the end of the day, yung tool lang si AI, and all the tools is a good servant. Or all the tools are good servant. Diba? Yan, are good servant. Pero hindi sila magandang master. Parang pera lang yan. Yung pera, magaling na servant, pero hindi siya okay na master. Ang goal is maging great master tayo by becoming a sovereign leader. To be a sovereign leader, we need to understand kung ano ba talaga yung totoong game na nilalaro natin pagdating sa business. Kasi yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yun lang yung reality sa ngayon. Pero yung totoong magsasucceed moving forward is naiintindihan nila kung ano yung nilalaro nilang game. And yung game na yun is yung game
na papakita ko next. Which is ito, papunta na tayo sa part 4. Okay? Medyo nandun na tayo sa, lagpas na tayo sa, mga 3/4 na, pa-end na tayo ng call natin. And yung part 4 is yung totoong game na laruan dito is value and leverage. As long as valuable ka sa marketplace, meron kang place sa marketplace. Ang daming place, di ba? Pero again, as long as valuable ka, meron kang place sa marketplace. Hindi ka maghihirap as long as valuable ka. Okay? And then, kung valuable ka, then ang trabaho natin is magstay na valuable. And magsistay tayo na valuable tayo pag meron tayong leverage. Kasi dito papasok yung profitability ng business natin. Okay? So, every organization, whether freelancer ka or may team ka or running a multi-million peso agency na, dalawang job yung trabaho natin. Una is mag-deliver ng value. Okay? So, marami sa atin narinig na yung mga term na value, di ba? And marami ring definition ng value. Pero in this presentation, ano ba yung ibig sabihin ng value? Okay? So, sa dami ng mga definition na nakita ko, ito yung isa sa mga valuable na definition na nakita ko. And that is, yung value, hindi siya deliverables. Hindi rin siya kung gaano karaming oras yung tinatrabaho natin sa client. Hindi rin siya yung design, yung code, or yung funnel. Value is all about trust. Okay? And yung trust na to is nagkakaroon tayo ng trust. Hindi ko lang nasama sa notes, so idadagdag natin dito. Pero yung trust na to, yan, trust comes from the reliability natin to produce a result day in and day out. Okay? Kaya tingin nyo, bakit naging valuable yung mga ChatGPT or yung AI or any type of AI na ginagamit natin ngayon? Kasi tama ba? Nagiging reliable sila to produce result day in and day out. Tama? Tama? So ang goal natin is mapagkatiwalaan tayo ng mga client natin na kaya nating mag-produce reliably day in and day out ng something na hindi kayang gawin ni AI. Okay? Kasi the moment people can trust you, dito na magsisimula na pinipilahan ka na, marami ng referrals na nangyayari, pwede ka na mag-increase ng price mo because they trust that when they pay you, something good will happen. I tell you, I've had a lot of mga deals na nangyari na parang dati, pangarap ko lang naman ninyo ng ganong klaseng price kasi matatrabahuhin ko siya ng isang oras, for example. Tapos yung presyo nun is ilang buwan na or isang buwan na nasweldo ko sa isang client ko before na premium yung bayad sa akin. Pero isang oras ko lang siyang tatrabahuhin ngayon. Di ba? And malaking value yun for me kasi talagang yun yung tinrabaho ko, maging trustworthy doon sa ganong klaseng output na ginagawa. Di ba? Isa pang example, yung mga Apple products. Sino ba dito yung mga familiar sa mga Apple products? Di ba? Yung mga Apple products, kaya pinipilahan sila, kaya every year, kahit laging bago ng bago yung nilalabas, tapos yung mga upgrades na ginagawa nila sa iPhone, wala naman masyadong pinagkaiba from the last year, pero binibili pa rin ng mga tao. Bakit? Kasi people trust na pag bumili sila ng iPhone, quality yan. Tapos kung naka-MacBook pa yung bibili ng iPhone, ecosystem yan, mas dumadali yung buhay ko. Tapos pagkabili nila ng iPhone, parang ang kulang na lang sa kanila is iPad. Bibili pa ng iPad yan kasi very valuable yung nangyayari. Tapos and so on and so forth na hanggang AirPods na malaki, iMac, or so on and so forth. Ganun yung nangyayari kasi they are trustworthy. Kaya ang nangyayari is kahit hindi pa nila nahahawakan yung bagong iPhone nga is people line up because they are valuable. Diba? Valuable. And value is felt. Yun lang talaga yung ito yung medyo mas mahirap gawin, pero ito yung hindi kayang gawin ng AI. And kaya natin pinag-uusapan to kasi ang labanan natin ngayon is ano yung hindi kayang gawin ng AI. And that is value. Gusto nating mapa-feel sa mga clients natin na na pwede tayong pagkatiwalaan na pag tinulungan natin sila, mas dadami yung pera nila.
Okay? So yun yung value. And if you wanna go deep dito sa value and leverage, meron akong video sa YouTube. Mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung link nun para makita nyo kung paano mo makuha yung value na to. Okay? So, but for this presentation, move on tayo sa second leg, which is yung leverage. Okay? Again, kaya natin pinag-uusapan yung value. As long as may value ka, may place ka sa marketplace. Pero para magstay tayo sa marketplace, kailangan natin ng leverage. Kasi ang hirap magstay sa marketplace kung kung walang leverage. Kasi mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo na walang leverage kapag ang taas ng stress sa business. Okay? Mararamdaman mo na walang leverage pag mataas yung stress sa business. And isa sa malaking factor bakit mataas yung stress sa business kasi hindi profitable ang business. Diba? Hindi profitable. So, yun yung gusto nating ma-solve ng leverage. And dito, pag may value tayo pero walang leverage, it's a trap. Kasi dito papasok, yes, kumikita ka ng pera pero mababurn out ka kasi pag huminto ka, mawawala din yung kita, di ba? Pag ikaw lahat gumagawa, then ubos ka rin. Pag pinagawa mo naman sa iba, tapos hindi naman quality yung nagiging output ng iba, then parang nagsayang ka lang ng pera, di ba? So, value without leverage is a trap. So, ang goal natin is magkaroon tayo ng leverage. Pero ano ba yung leverage? Leverage is all about multiplying yung effort. It's how you make result happen without being the one doing the work. So ano yung mga leverage na pwede nating gawin? For sure, familiar na kayo dito. Pero for those na who are not yet familiar, so yung mga pwede natin pang leverage is systems, people, tools like AI, boundaries, yan, pricing, positioning, and so on and so forth. Lahat yan, leverage. Okay? And the more leverage you have, the more flow na pupunta sa business mo. Okay? The more leverage you have, the more flow na pwedeng mangyari sa business. Kasi yung flow, makikita mo yan sa profit. Pag mas na-maximize mo tong systems na to, pag na-maximize mo yung mga team members mo, pag na-maximize mo yung AI, pag na-set mo yung boundaries, na-maximize mo yung pricing and positioning, mas dadami yung profit sa business. Kasi hindi ka lang busy, kundi productive ka. Ito nga lang yon. Minsan, kasi dalawang leg nga to dalawang leg. Di ba? So, kung i-imaginein mo, yan, paano ko ba mapipin? So, isa-spotlight ko yung sarili ko muna. Yan. So, for example, yung value is isang leg. Di ba? Yung leverage is it isa pang leg. Now, sino dito ang gustong pataasin yung value nila sa business nila? Yung tumaas yung, when we say value, nagiging trustworthy ka and dumami yung sales. Dumami yung clients. Diba? Sino dito yung, sige, para mas malinaw, sino dito yung gustong mas dumami yung clients nila? Yan. Diba? So, okay. So, pag dumami yung clients natin, then, yung value, let's say isang leg, dumadami. Diba? Nag-move forward. Now, sino dito yung mga may kakilala na dumami yung clients pero hindi na-retain yung mga clients? Di ba? Kuha lang ng client pero hindi nagtutuloy yung client. Hindi na nagsistay yung client. Bakit? Kasi isang paa lang yung minove forward. Yung leverage naiwan na hanggang sa nag-split na sila. Di ba? Nag-split na kasi naiwan yung leverage. Right? Now, hindi rin pwede na puro leverage lang yung gagawin. Kasi pag puro leverage lang yung gagawin, hindi ko na i-move forward kasi mag-iiba yung itsura ng daliri ko pag minove forward ko yung gitna, di ba? Pero let's say, eto, okay, kunyari yung leverage, gawa ng systems, automate tayo ng automate, SOP ng SOP, hire ng tao, pero wala namang value. Hindi naman tayo nakaka-close ng client. Wala din yun, di ba? Wala din yun. So, ang goal natin is pag kuha muna tayo ng value, paramihin natin yung sales natin hanggang sa eventually mapuno na tayo and then pag napuno na, dagdagan natin yung leverage. Saka tayo gumawa ng system, saka tayo mag-hire ng tao. Pag feeling mo mas marami nang kayang i-handle na clients, then pataasin uli natin yung value natin, improve uli natin yung service, paano pa natin ma-serve yung mas maraming tao, taas na naman ng value. And then pag mukhang hindi na naman kaya, taasan natin yung leverage uli, di ba? Magdagdag na uli ng systems, infrastructure, and so on and so forth. Di ba? So, yun yung intention natin for this one. It's very important na pareho natin tong tinatrabaho. Yung value and leverage. Ang tanong
is paano natin to tatrabahuhin. Okay? Game pa ba kayo? Dito na, papunta na tayo sa last part ng sharing ko. And then, maybe we can call it a day later on. Game na game, yan. Alright, exciting. Simple lang naman to guys, simple lang. And then may gift ako sa inyo pag nag-continue kayo na game dito. Okay? Yan. Wow, gift. Okay? So ngayon, ipakita na natin kung paano ba natin mapapa-increase yung value na yon at yung leverage. Okay? So, how do we start playing the real game of value and leverage? Okay? So, here's how. Very basic lang to. Tingnan nyo muna kung ano yung magiging benefit nito sa inyo. And if you think it makes sense, then mamaya pay close attention kasi meron tayong gagawin para makuha nyo talaga yung value ng papakita ko na to. Di ba? Okay. So, may 3 steps para magkaroon tayo ng value. Una is mukhang simple lang pero very important for many. And that is clarity. If you don't know kung ano yung problem na sinosolve mo, then ang hirap mag-prioritize. Alin ba talaga yung value na dapat kong i-deliver? Alin ba talaga yung worth na i-leverage, 'di ba? Like sa dami ng pwedeng gawin, ano yung uunahin? Sa dami ng mga content na pwedeng i-follow, sino yung i-follow ko doon? 'Di ba? Sa daming path na pwedeng puntahan para mag-scale ng freelancing and agency, ano yung para sa akin doon? Right? Kaya very important na maging sovereign leader tayo, wherein clear yung thinking natin. Kasi ito pa lang, kung hindi natin ito ma-solve, tapos effort lang tayo ng effort, dito lalabas yung trabaho tayo ng trabaho, effort tayo ng effort, pero at the end of the month, at the end of the year, parang walang nangyari. Parang hindi tayo naka-move forward. So dito, pag sovereign leader tayo, then we think clearly and act intentionally na with clarity. Okay? Yun yung number 1. Number 2 is, let's say, may clarity na. Okay? Sige, example lang naman to. Let's say naisip na natin na, okay, alam ko na yung gusto kong puntahan, alam ko na yung problem na sinosolve ko, alam ko na kung ano yung mga next move na gagawin ko, alam ko na yung pwedeng, ifo-focus on. Pero ang tanong is, hindi ko na kayang mag-handle pa ng more clients. Paano yun? Di ba? Alam ko na kung paano kumuha ng clients, alam ko na kung paano mag-close ng deal, ang ganda ng offer ko, pero hindi ko na kaya. Wala nang space. Puno na yung bandwidth ko. Di ba? Kanina may mga nakita ko na ganun yung na-experience. Puno na sila ngayon, 'di ba? So, hindi rin natin mabibigay yung value pag wala tayong capacity. Okay? Isa pang example is kunyari may team ka, pero hindi mo naman nararamdaman yung team, 'di ba? Kasi baka kulang sa sistema or kulang sa pahinga na yung team or so on and so forth. So kung wala ring capacity, then hindi rin tayo makakapagbigay ng value and wala ring leverage. So you need to build capacity sa systems, sa tao, pati sa sarili mong energy. Because sovereign leaders, hindi lang sila basta hustle ng hustle. They scale structure and hindi stress. Okay? Yun yung gusto nating mangyari. Gusto nating mag-scale yung business natin at hindi yung stress natin. Alright? Finally, is consistency. Okay? Let's say clear na, alam ko na yung gusto kong puntahan, alam ko na kung paano ako magkakaroon ng value. And then, sinolve ko na rin yung capacity problem, kaya ko na mag-handle ng mas maraming client. Pero ang challenge is, hindi naman nagtutuloy-tuloy yung mga leads. Hindi naman nagtutuloy-tuloy yung sales. Meron ba ditong nakaka-experience na ganon? Na kaya mo pang mag-handle pa ng more clients, pero hirap magkaroon ng leads and clients? Meron bang ganon? Yeah? Di ba? Di ba? Kasi kung ganun, baka hindi na clarity yung problem mo or baka hindi na capacity, kundi consistency na. Yun na yung challenge. How can you consistently get attention ng mga ideal clients mo and then dumaan sila sa process wherein mahinog sila para eventually maging ready na sila sa service mo? Paano natin yun magagawa consistently? Diba? Kasi baka mamaya, kung hindi natin alam na consistency pala yung problem, minsan mafe-feel na natin na, hala, baka mali yung offer ko. Or worse, hala, baka hindi na ako enough. Baka may mali na sa akin. Diba? Baka pang business ba talaga ako? Pang freelancing ba talaga ako? And so on and so forth. And I tell you, these are, mukhang nagjo-joke lang ako dito, pero nangyayari to sa totoong buhay, guys. Nangyayari to sa totoong buhay. Na alam ko na kaya ko naman mag-provide ng value. Alam ko na kaya ko namang mag-grow pa ng business.
pero wala masyadong pumapasok na mga leads before. So napapatanong talaga ako sa sarili ko, pang dito ba ako, di ba? Or maybe isip na lang ako ng ibang gagawin. But since we are sovereign leaders here, and ito yung tinitrain natin sa sarili natin, then building consistency through system and not guesswork, then ito yung gusto nating pag-focusan. Ito yung gusto nating pagtrabahuhan. Okay? Now, so far, dito sa tatlong to, tingin nyo, saan yung butas o yung kulang ninyo? Guys, patype nga sa chat kung clarity, capacity, or consistency. Sige nga. Okay, si Glenn, consistency. Kung lahat, maybe yung mas una. Kung pag lahat, ideally yung mas nauuna dito sa process. Kasi ano to process to. Yan. So, yun yung gusto nating makita. Consistency, alright. Capacity, yan. How about yung iba? Yan. Clarity, then consistency, okay. Yeah. Hanggat hindi natin nasosolve yung nasa number 1, mahihirapan tayo masolve yung mga susunod. So ano to? Step by step. Okay? Alright, thank you very much. Nice. Okay. Sige, so abangan nyo. Kumbaga, hold nyo lang yung thought nyo about dyan. Kasi before ko sabihin yung next na papakita ko sa inyo is final realization is that as you can see dito sa mga sagot natin sa chat, tama ba na iba-iba yung mga roads at iba-iba yung roadblocks na pinupuntahan natin, right? And I wish I knew this earlier. Kasi regardless kung nasa AI era tayo or not, to stay relevant, kailangan nating ma-remove yung mga roadblocks na yon. And minsan, kaya medyo challenging mag-solve ng roadblocks kasi hindi porket roadblock natin yung clarity, for example, is yun na rin yung roadblocks ng iba. So kung i-follow natin yung sinasabi ng iba, pero iba naman yung sinasolve nilang problem, then hindi tayo makaka-move forward. And no amount of motivational quote or free YouTube video will solve that problem kung hindi natin alam kung ano exactly yung problem natin. Okay? So if you're serious about building business that works with you, not against you, then maybe it's time to stop guessing and start solving your real roadblock. And ito yung interesting part para dito. Okay? Dahil mababait kayong mga audience natin dito sa call natin dito. And as you can see, iba-iba tayo ng main focus dito. Ang importante is magawa mo kung ano yung aligned based sa situation mo, hindi based sa situation ko or based sa situation ng mga fina-follow natin. Ang tanong is, paano natin mai-implement kaya agad yung mga pinag-usapan natin dun sa document kanina? Diba? Ano yung pwede nating magawa para yung mga insight na napulot natin today is ma-implement natin agad as soon as this week or next month? Diba? So, ngayon, tanong ko lang sa inyo is gusto mo bang gawin nating mas practical yung mga natutunan natin today, guys? Ang good news ko sa inyo is meron kaming simple gift para sa'yo. Because, as promised, if you wanna grow palalo, especially kung na-hit mo na yung mga 6-figure or medyo papunta ka na dito pero nasa-stuck ka and you wanna find out exactly what's really holding you back in 10 minutes or less, then in a minute, i-instruct kita na pumunta ka sa page namin, and sa page namin, i-message mo kami with kung ano man yung problem or roadblock na meron ka. Clarity ba yan? Capacity ba yan? Or consistency? Kasi, and mamaya kayo pumunta dito, may time tayo for that. Pero pag sinabi nyo sa amin kung ano yung roadblock ninyo, let me explain what will happen. Kasi after nyo i-DM sa amin yung clarity, capacity, or consistency, then mabibigyan namin kayo ng tool which is a simple quick diagnostic document lang namin to help you figure out kung ano yung exact na bottleneck or roadblock sa clarity, sa capacity, or sa consistency in 10 minutes or less pag in-apply mo yon. And then ang instruction namin is pag nasagot nyo yung diagnostic test na yon is ibalik nyo siya sa amin for quick assessment so that mabigyan ka namin ng free na resource or kung ano man mga relevant resources pa para matulungan ka namin na mapunta dun sa sovereign leadership as soon as possible at makapag-level up ka dun sa business mo. Pero heads up lang, hindi po to chatbot. Yung makukuha yung response, hindi po chatbot, as in totoong tao yung magre-respond dyan. So bigyan nyo lang kami ng enough time para mabalikan namin kayo. But
ang malupit doon is pag nakuha nyo yung mga resource doon, as in mga practical resource yung mga pwede mong makuha para one step closer ka na doon sa next level na goal na gusto mong puntahan. And again, free lang yon. Yung mga resource na mabibigay namin doon sa pagtanong nyo, of course, hindi naman sobrang dami. As in, doon lang sa main problem na sinosolve nyo, bibigay namin sa inyo yung resource for free. And then, you're on your way to scaling to the next level. Ang tanong is, mukhang hindi ko makita kasi yung mga reaction niya. Pero helpful ba guys? Gusto nyo bang gawin natin itong practice na to? Yeah? Game? Yes? Gusto nyo bang makakuha ng resource and ma-pinpoint exactly kung ano ba yung pumipigil sa atin sa, nakita ko consistency kanina. Ang daming problem is consistency. So pakita natin. Bigay ko sa inyo kung ano yung pwedeng magawa para magkaroon ng consistency sa business. Okay? Game? Yan. Alright, game. Kasi kung game, now, bigyan ko kayo ng 1 minute. Punta kayo dito sa page namin. Okay? Get ready to scale. Search nyo lang sa internet or kung gusto nyo nung mismong URL, facebook.com/I am ready to scale. So, itatype na lang natin sa chat. Okay? Just in case. Yan. Facebook. Ayan na pala. So, thank you. Yan. And then, type the word clarity, capacity, or consistency. Again, paantay na lang yung message and then looking forward na hopefully matulungan ka namin mag-diagnose kung ano ba talaga yung pinaka-challenge ninyo. Okay? Mamaya namin kayo re-replyan. But for now, balik muna tayo dito sa ating presentation. Yan. So, Don, thank you very much. So, kung done na, balik tayo dito sa ating presentation. Kasi in summary, okay? Ang pinag-usapan natin today is pinakita ko sa inyo kung ano yung mga effects ng mga technological change sa history natin. Yan. And ano yung mga opportunity ng mga change na yon para sa mga readyng ma-receive yung mga next level na opportunities natin. Also, pinag-usapan din natin yung real reason bakit yung iba is nananalo pa rin kahit na yung iba nire-replace na yung trabaho nila. Diba? Sovereign leadership. Tapos, pinag-usapan din natin paano ba tayo mag-stay relevant by understanding the real game na nilalaro natin dito sa business, and that is value and leverage. And ano yung 3-step process that helps you not only to maintain relevance but also to scale without burning yourself out. And finally, binigyan pa kita ng opportunity na malaman mo na yung tinatawag naming next required action. As in, mapipinpoint namin, ito yung pwede mong gawin, i-fix mo yan, then pwede kang ma-move forward so that you can be a step closer dun sa next level goal mo. So, ayan. So, I guess, yun lang muna ang ating call for today. I hope you get some value dito sa ating call and abangan nyo yung reply namin dun sa chat. Okay? Nakapag-send na ba ng kanilang, roadblock yung mga tao? So, yun yung goal. So, thank you so much everyone and I hope excited na kayo sa mga pwede pang mangyari in the future kasi this year could be the year na makapag-scale ka to your next level kasi yung turning ng ideas to reality, paikli ng paikli. Ang tanong na lang is, ikaw na ba yung person na kayang i-take advantage yon? And yun yung gusto nating pagtulungan dito. So thank you so much everyone. And I will see you sa susunod natin na session. Thank you so much guys. Thank you. Bye-bye.